Sino ang pwedeng mag-sponsor at mag-imbita papunta sa Canada? Magandang oras sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung sino ang pwedeng mag-sponsor at mag-imbita papunta dito sa Canada. Panoorin natin ang full video at ating malalaman. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung dalawang katanungan sa comment section. Una, nagtatanong sila kung sino ang pwedeng mag-sponsor. Who can sponsor? Ang sponsor po, pag sinasabi nating sponsor, ay it talks about family sponsorship. Okay? Pangalawang katanungan, sino ba ang pwedeng mag-imbita sa amin sa Canada? Who can invite sa Canada? Pag sinabi pong invite, ang pinag-uusapan natin dito ay visitor at saka tourist. Tingnan natin yung pagkakaiba nito. So punta tayo sa who can sponsor. Ito po ay family sponsorship. So sabi niya, must be 18 years old, must be permanent resident, or a Canadian citizen. So ito yung criteria, pinaka-basic na criteria kung sino ang pwedeng mag-sponsor ng pamilya galing Pilipinas papuntang Canada to become permanent residents. Sabi niya dito, sponsor family members to become permanent residents. So pag sinasabi po nating sponsor, hindi po automatic na magiging citizen yan o ibang usapan na naman yan. Medyo mahabang usapan na naman yan. So mag-focus muna dito tayo sa family sponsorship. Sponsor family members to become permanent residents. So kung mag-i-sponsor po yung 18 years old and above, permanent resident or Canadian citizen, yung ini-sponsoran niya pong immediate family niya, nilalakad niya para maging permanent residents. Isa pa, sabi niya, you're able to prove that you are not receiving social assistance from the government. So kung mag-i-sponsor ka po ng anak, ng asawa, ng pamilya, immediate family, common law, makikita natin yan mamaya, sabi niya na kailangang i-prove mo yung financial capacity mo sa gobyerno na kaya mo silang kunin kasi financially stable ka. Meron kasi yung mga Pilipino dito na medyo komplikado yung sitwasyon nila. Humihingi sila ng financial assistance, social assistance from the government. Kung yun po ang status mo dito sa Canada, hindi ka po muna pwedeng mag-sponsor ng immediate family mo hanggang titigil yung social assistance na hinihingi mo sa Canada. Kasi oo nga naman, humihingi ka ng tulong sa Canada, social assistance, tapos mag-i-sponsor ka. Ayaw kasi ng gobyerno na mag-sponsor ka ng pamilya tapos magiging pabigat sa gobyerno. Yun po ang isang iniiwasan nila. And then, you can provide the basic needs of the person you want to sponsor. So, yung sinabi ko kanina, kaya mo na gastusan. You will provide the food, shelter, and clothing ng taong ini-sponsoran mo. So, kaya kung nag-i-sponsor ka, isa pong basic requirement na gusto nilang tingnan ay employed ka. Titingnan nila yung bank statement mo, hihingi sila ng certificate of employment, yung mga ganon. Just to prove to the government na kaya mong gastusan yung ini-sponsoran mo. Ayun po, yung who can sponsor, kung sino ang pwedeng kumuha ng immediate family niya from the Philippines to Canada. Ngayon, sino naman ang pwede mong sponsor? Who you can sponsor kanina, who can sponsor ngayon, who you can sponsor. So, sino yung mga immediate family members mo na pwede mong dalhin sa Canada? Una, spouse, asawa. Common law partner. Sabi dito, 12 months lived together. So ayan, meron na naman silang hihilingin dyan na supporting documents to prove to the government that you have been together for 12 months. Conjugal partner, 12 months. Dependent children under 22 years old or dependent children above 22 years old with conditions. May condition po ito kung mag-i-sponsor ka ng family mo na, kids mo na 22 years old and above. So, meron pong condition ito at
Makikita yan sa government website of Canada. So ngayon, how much is the fee? Meron po silang babayaran, hindi po porky permanent resident o di kaya Canadian citizen yung nag-i-sponsor ilibre. Meron pong babayaran. So application processing fee of $850 and right of permanent residence fee is $515. So ang isang tao, lumalabas na 1,360 something, kung tama yung math ko, or 65, ang babayaran niya, kailangan niyang bayaran na to apply para maka-sponsor siya ng pamilya. Isa pa, ang pag-sponsor po, kailangan may undertaking yan. Para bang promise yan to the government. Sabi niya, when you agree to be a sponsor, you must sign an undertaking, promising to give financial support for the basic needs of your spouse or partner and their dependent children. So, example po ng basic needs, food, clothing, shelter, and other needs for everyday living, dental care, eye care, and other health needs that aren't covered by public health services. So, meron kasi yung mga health services dito na libre from the government at meron yung hindi nila pinoprovide kagaya ng mga dental, no? Eye care, sa insurance po yan. So, balik tayo sa una, sabi niya, kailangan meron kang pirmahan na yung ini-sponsoran mo, you will support. Meron pong mga criteria ulit dyan kung ilang taon mo sila suportahan. Meron yung 3 years, pag common law, depende po. So, wag nating pag-usapan yan dito kasi ang pinag-uusapan lang natin dito ay kung sinong pwedeng mag-sponsor at saka pwedeng i-sponsor. Sabi niya sa undertaking, you must make sure the people you sponsor won't need to ask the government for financial help. So yan yung sinabi ko kanina na ayaw ng government na pag dinala mo yung pamilya dito, pinabayaan mo sila tapos hihingi sila ng financial assistance. Kailangan pong may undertaking. Kung hindi po mo po magagawa yan, meron po yung katapat na gagawin ang government sa'yo. Either na sisingilin ka, yan, i-check lahat yung mga account mo, pati yung mga trabaho mo. Medyo komplikado po ito pero binanggit ko lang pero we will not dig deeper into that kasi hindi po yun ang topic natin. If they receive social assistance, you'll have to pay back what they received during the time you are legally responsible for them. Tingnan nyo, kailangang bayaran mo. Kung sakali na humingi sila ng social assistance from the government, ikapamilya mo sila, nangako ka, may undertaking ka na kailangang gastusan mo sila. You won't be able to sponsor anyone else until you've repaid the amount. So, kunwari, nag-sponsor siya ng kapamilya. O di kaya kapatid niya siguro. Tapos, naaprubahan nung una, na pumasok yung una sa Canada. Tapos, after 2 years, humingi ng financial assistance sa government kasi ganito, kulang ang sahod, kasi ganito. So, meron yung mga rason. Ngayon, dahil nga gumawa ka ng undertaking na susuportahan mo sila, hindi ka na pwedeng mag-sponsor ulit. Sabi niya, hanggat bayaran mo yung financial assistance na hiniling nila sa gobyerno bago ka ulit maka-sponsor. So, kung sakaling hindi siya nakabayad, hindi natin sila pwedeng o hindi natin sila aasahan na pwede silang mag-sponsor. Hintayin natin na bayaran nila yung inutang nilang financial assistance from the government. Sabi niya, the undertaking won't be canceled even if your situation changes. The undertaking won't be canceled even if the person you sponsor becomes a Canadian citizen. So, ang ibig sabihin nito, itutuloy pa rin, hindi makakancel yung promise mo na susuportahan mo yung inisponsoran mo kahit na naging Canadian citizen sila or you become divorced. Marami kasi yung mga Pilipino na naghihiwalay dito yung mga mag-asawa. So sabi niya dito, kahit na magkahiwalay kayo, kung inisponsoran mo, dapat susuportahan mo kahit na nagkahiwalay na kayo. Separated or your relationship with the sponsored person breaks down. Or the person you sponsor moved to another province or country or you have financial problems. So kahit po nagka-problema, umuwi o lumipat sa
ibang province yung inisponsoran mo, kailangan pong tuloy ang pag-support mo sa kanila. So medyo mabigat po, hindi po madali ang mag-sponsor ng pamilya dito. Okay? So yun po yung family sponsorship. Wow. Now she is 23, the one on the left over there. He is 2. He's 2 years old? Yep, 2 years old. Yeah, he just came from the Oklahoma Zoo. Ngayon naman, balik tayo sa pangalawang tanong na topic natin, who can invite? O yung sinabi ko kanina, pag-invite ang pinag-uusapan, ang tinutukoy po nito ay yung mga visitors or tourists. Huwag nating sabihin na invite kung family natin na gusto nating mag-PR. Hindi po invite yun, sponsorship po yun. Ngayon, punta tayo sa visitors or tourists. Sino ang pwedeng mag-imbita sa isang turista o bisita or who can invite a visitor? So, medyo parehas sila sa family sponsorship. He must be a permanent resident, a Canadian citizen, may naidagdag, an international student, or a work permit holder. Sila po yung pwedeng mag-imbita ng visitor nila dito sa Canada. Ngayon naman, susunod na tanong, who can be invited as a visitor? Sino ang pwedeng maimbita ngayon? Na pupunta dito sa Canada? So ito, actually, it can be anybody as long as ma-justify natin or ma-prove natin sa immigration. Sabi niya, friends and family members as long as they meet the requirements. Wala pong age limit kung tutuusin. Pero kung alam mo naman ng 90 years old at 89 years old at hindi na kayang pumunta dito, huwag na siguro. Mahirap kayang magbiyahe, long hours, how many days from the Philippines? Sometimes it takes 2 days. Depende sa kung ilang oras ang stopover. So yun po, kung sino yung mga pwedeng maimbita. Ngayon, part sa invitation ay paggawa ng invitation letter. Ang invitation letter po ay nire-recommend sa mga nandito sa Canada. No? Pero hindi po ito guarantee na maaaprubahan yung visitor visa. Ito lang po ay isang supporting document, parang undertaking din ito. No, meron tayong undertaking sa family sponsorship, meron din tayong undertaking para sa invitation letter. Recommended po na kung meron kang i-invite, kung sino man ang gusto mong invite from the Philippines, recommended po na kung sino yung nag-iimbita, gagawa ng invitation letter. Kasi dito mo rin po ilalagay yung parang undertaking mo na susuportahan mo yung bisita mo. Okay. Paano naman yung mga walang relatives dito sa Canada? May mga nagtatanong, wala akong relative sa Canada. Paano kaya ako makakapasok dyan? Okay? Pwede po. You can apply as tourist. People who don't have relatives and or friends in Canada can still come to Canada. Pero wala po kayong invitation letter kasi nga wala kayong kilala ditong gagawa. Pwede po mag-apply pa rin kayo as tourist kasi meron yung purposes of coming to Canada. Isa po is sabi niya tourist. Yung isa is to join with the family. Sabi niya. So, pwede po. Meron kasing mga nagtatanong, wala akong relative sa Canada. Paano yan? Walang gagawa ng invitation letter. Pwede po kahit walang relative o kapamilya dito sa Canada as long as you can comply or fulfill the requirements needed by the immigration. Ngayon, magkano po ang fee na mag-apply online as visitor? $100 po. That is 4,000 pesos kung gusto nyo mag-apply online. Kung gusto nyo pong mag-agency, yung nabanggit ko sa isang video ko na ang bayad niya for 1 month visit sa agency, I think it doesn't matter kung ilang buwan. Ang importante mababayaran na processing is $13,500 yung binayaran niya sa agency at naaprubahan naman siya.
So, hindi po ulit guarantee na pag idinaan mo sa agency, maa-approve yung application mo. Nagre-rely po ito lahat sa mga requirements mo na isinubmit mo. Yung mga proof na isasubmit mo. Kung kaya nyo pong mag-apply online, then why not? Lalo na kung may tutulong sa inyo from Canada. Meron yung nagtanong na maganda yung tanong niya, sabi niya, nasa Pilipinas ako, so hindi niya alam gumawa online, hindi niya alam mag-apply online. Pwede bang ang gagawa ng account ko to register para makasubmit ako ng application ko ay yung nasa Canada na nag-iimbita sa akin? Pwede po. Pwede. Ganon ang ginawa namin. So, lalo na kung wala kayong computer sa Pilipinas, wala kayong internet, pwede po na ang gagawa ng application ninyo ay yung nag-iimbita sa inyo. So, ang gagawin niya, huwag niyang ilalagay yung mga pangalan niya doon na siya yung applicant. Ang ilalagay niyang applicant yung manggagaling sa Pilipinas, parang yung applicant yung nag-a-apply. So, papalitan niya yung mga email niya, yung email lang nag-a-apply ang ilagay niya. So, ganun po. Pwede po yun. Now, hope na nasagot ko yung isang tanong. Ngayon, processing times. Gaano katagal ang family sponsorship kanina? Depende po yan. Ang family sponsorship sa amin, medyo nagtagal, it took years. Kasi depende sa requirements, depende kung kailan magre-reply ang immigration. Hindi po natin masasabi. Okay? So, ganun din po sa visitor visa. Itong penraces namin na isa na tinulungan namin na is, I think it's 1 month, 15 days. Madali lang. No? Sa kanya na aprobahan ka agad. Ngayon, yung processing times hindi po pare-parehas. Kung kulang-kulang yung mga papers mo, kunwari ang ini-invite mo is parents mo, kulang-kulang yung mga documents, very patient po ang immigration pag yung mga family members ang i-invite mo, parents, children, very patient po sila at kung kinulang ka ng document, i-emailan kanila na kulang ito. Please add. Pero kung ang aplikante po ay medyo bata-bata, hindi friend siya, hindi family member, yun po ang isang rason kung bakit madidecline ang application. Kasi milyon po ang gustong bumisita dito sa Canada. Halos wala pong time ang immigration na magbabalik kalkal. Kaya nga mas maganda na kumpletuhin natin. Siguradong kumpletuhin natin ang papel bago natin isubmit. Kasi pag nag-submit na tayo, hindi mo po pwedeng palitan na yon. Ano? It's pag nag-submit ka, good as kwan na yon. Mag-i-email na lang sila kung kulang yung papel mo. Maswerte ka kung mag-email sila na kulang kung na-decline ka agad. Kaya make sure na kumpleto bago tayo mag-submit. So, processing times, it could be short as 1 month to 3 years. Meron kaming kilala na in-invite as visitor yung nanay niya kasi yun lang ang paraan talaga pag magulang. Inabot ng 3 years. Hindi na aprobahan hanggang 3 years. Wala siyang mahintay. Nag-reapply ulit siya, saka na-approve. So, meron pa yung mga kasong ganun. Meron yung mga 2 times bago ma-approve, 3 times bago ma-approve, bibihira po yung, marami pa rin yung instant na isa lang ina-approve. So yung iba inuulit po nila, saka sila ma-approve kung nagbago yung sitwasyon nila, no? Lalo na kung sasabihin ng immigration na ito ang kulang, you are denied of your visit because of so and so. If you could comply, you can submit it again or you could reapply. Di magre-reapply ka ulit, magbabayad ka ulit ng $100, bagong application po ulit yun. Ganun po yan. Okay? So kung na-deny ka sa una, baka yung valid naman yung reason nila kung bakit na-deny. Kung kaya mong i-comply, mag-resubmit ka ulit pero magbabayad ka ulit ng 4,000 pesos. Ngayon, ang visitor po ay may dalawang klaseng visa. Idagdag ko ito ha. May dalawang kasi may nagtanong din dito. May dalawang klaseng visa ang visitor. Una is yung single entry visa. Yung one time only. Kunwari mag-attend lang siya ng business, conference, seminars. Documented po lahat yon. Hindi mo pwedeng sasabihin na, oh, I came here to attend a seminar. Kailangan po may document kang ipakita. So, single entry lang po yon. Hindi mo gagamitin na babalik ka ulit. One time lang po yon. Pangalawa, meron yung multiple entry visa or yung iba sabi nila super visa. So, that is valid from 5 to 10 years. Yun po yun. Yung
multiple entry visa. Kaya super visa. So, valid from 5 to 10 years. Yung single entry, minsan lang. Ano? Ngayon, how long can I stay in Canada? Pag na-approve ako at naimbitahan ako as visitor, hanggang kailan po ako pwedeng tumira sa Canada? So, yung multiple visa po is in each year, pwede kang tumira dito maximum of 6 months per year. So, kunwari 10 years validity yung visa mo. Each year, within 10 years, pwede ka pong maximum na tumira dito sa Canada for 6 months. Ngayon, anong ibig mong sabihin? Every year, pabalik-balik ako? Opo. Pero, if you want to stay longer, kunwari, ang binigay sa'yo is maximum of 6 months, 5 months pa lang mag-renew ka na kung ng extension kung wala ka pang balak na umuwi. Ganun po yung ginagawa ng mga anak na may mga magulang dito. So, kung gusto mong tumira pa dito for 2 years or 1 year extension, after 6 months, extension ulit. Before 6 months, extension ulit. So, kailangan pong palaging nag-e-extend yan pag gusto niyang tumira more than 6 months. So, within 6 months, maximum a year, kailangan po 5 months mag-renew ka na or mag-request ka na ng extension. Kung naaprubahan ka, pwede. Pero kung hindi, then kailangan lumabas. Pero karamihan po dito, alam ng immigration yung maximum of stay mo, kaya sasagot at sasagot sila kung may extend ka o hindi. Malalaman at malalaman mo yan kasi may email sila. So meron naman yung iba na kung inistampan yung visa mo, yung passport mo, inilagay doon ang date kung kailan ka alis, kailangan mo pong lumabas. Huwag kang mag-overstay kasi hindi ka nakapapayagan. Sa susunod, palalabasin ka. Hindi po pwede dito yung bakal makalusot. Naku, huwag pong ganun. Ano? So kung mayroong pong inilagay na stamp sa visa or passport, na ilalagay po ang date kung kailan ka lalabas. Kung wala pong stamp sa passport or visa na lalabas ka, ang maximum stay mo po is 6 months. Kung balak mong i-extend, 5 months stay mo pa lang, kailangan mo nang mag-apply ng extension. Hanggang dito na lang ulit. So, sana nasagot ko yung mga ibang katanungan sa comment section. Hilingin ko ulit na subscribe tayo, like, and share sa susunod muli.